Kailangan ko lang pong banggitin yung mga ibang development po dito sa Ilugin. Una sa lahat, alam niyo po na nagsisimula na yung mga ibang drainage and road improvements na ginagawa po natin sa interior roads po natin. Ay, kita niyo naman po yun, ano? Ayan po. Ayan, si Kong Roman, may dinevelop din na picture. Pakita niyo kay Kong. Ayan, okay. Nakita niyo po, di ba, worth 10 million pesos po yung project natin. Nagsisimula na po. Nakita niyo naman po yun. Yun po yung una. Pangalawa, yung sa basketball court, may nagpasensya na po sa mga kabataan natin. Alam niyo naman po yung sitwasyon dito ay titulado at private po talaga kasi ito. Kaya, siyempre, nire-respeto natin ang karapatan, lalo na mga karapatan ng mga pasigin, yung may-ari ng lupa. Hindi po talaga natin pwedeng tibagin yung ano na yan. Ano? So, medyo pagpasensyahan nyo na po yung half court ninyo. Pero meron tayong, meron kaming kasama na engineer na malapit po dito nakatira. Hindi ko alam kung, kilala niyo yun? Ano pangalan niya? Kilala niyo. Hindi ko na sana babanggitin yung pangalan niya kasi baka sugurin niyo po siya. Pero meron po siyang panukala sa akin para magawa ng paraan na magkaroon pa rin ng full court dito. Pero medyo inaayos pa po namin. Ang mas una pong maayos at pangatlo pong update sa inyo ay yung right of way po natin dito. Dahil sana pinagdadasal naman natin lagi ang kaligtasan ng bawat isa at sa awa ng Diyos hindi po magkakaroon ng sunog. Pero kailangan handa po kasi tayo, di ba? Sana walang mangyari pero kung lang naman magkasunog, medyo fire trap po ang ating lugar. Wala tayong ibang dadaanan kundi yung maliit na daang tao po natin dito. Kaya ang ginawa po natin, binili po natin yung lupa dito sa likod ng gate. Okay na po yan, nabili na po yan, bayad na po yan. Kanina nga po kung nakita po ninyo, pumasok po ako doon, naabutan ko yung isa sa kamag-anak ng may-ari. At okay na naman daw. Mababait po yan mga owner po niyan, mababait po talaga sila, napakadaling kausap. So ang susunod po namin gagawin, kasi yung lupa okay na, bubutasan na po namin yung pader doon. Siguro, i-follow up nyo na lang kay Engineer Ken. Ang sabi ko po sa kanya, nagbibiro lang naman ako, pero ang sabi ko sa kanya, kung hindi mapagawa yung right of way na yan bago matapos ang term na ito, baka wala na po siyang balikan na trabaho sa engineer. Joke lang po baka. Pero nag-promise naman siya sa akin, pati yung land management office na, nag-promise sila bago matapos ang termino na ito, hanggang June 30 ang termino po namin. Bago matapos ang termino na ito, nakabukas na yung right of way na yan. Maraming salamat po. Kailangan ko rin pasalamatan, bukod kay Engineer Ken, papasalamatan ko rin po yung mga, hindi ko na maalala kung, sandali lang, mamaya na kayo mag-cheer. Pasalamatan ko rin yung mga taga rito, hindi ko na maalala kung sino mismo, pero yung mga unang nag-raise ng concern sa akin, maraming salamat po sa inyo. Dahil sinabi niyo po sa akin, ay nagawan po natin ng aksyon. Meron po tayong inihain na batas na kung saan gusto na po nating amyendahan ang K-12 law. Alam niyo po yung K-12 law, masyadong mahaba, tapos sa totoo, hindi naman po nakatulong sa mag-aaralang Pilipino. Yung dinagdag ng 11 and 12, sa totoo po, kung maayos ang implementasyon, baka sakali. Pero ang problema po, 31 subjects po ang nilagay nila sa 11 and 12. Masyadong marami po. Pagdating naman po ng first year college, either dadagdagan pa sila ng kurso doon dahil mali yung napili nilang track o strand, o kaya, sasabihin, hindi pa ready. Kahit sa trabaho po, ang pinangako noon, pagtapos ng grade 12, magandang trabaho. Pero ngayon po, magtanong tayo sa industriya. Ang gusto pa rin nila, college graduate. Yung mga bata po na nagkakatrabaho after grade 12, yung trabaho na kukuha nila, hindi naman po yan yung trabaho na di kalidad Kahit nga hindi sila na grades 11 and 12, yun rin naman makukuha nilang trabaho
Kaya nga po sinabi na pinasa ko na po sa House, sa Senado na lang po tayo naghihintay. Pagtatapa ka ng 11 and 12, tanggalin na po natin yung mga track, tanggalin na natin yung mga strand. Pag gusto mo magkolehiyo, daan kang 11 and 12, pero hindi na 31 subjects. 8 subjects na lang ang sinabi ko. 8 sa grade 11, 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Ano po yung 8 subject? Yung 8 subject po, yan yung subject na GE sa first year college. Kasi po, ibig ko sabihin, pag napasa mo yung 4 sa grade 11, 4 sa grade 12, college subjects yun, ibig sabihin, college ready ka na. So dapat hindi ka nadagdagan doon. Pagdating mo sa kolehiyo naman ngayon, may advanced placement exam. Pag napasa mo yun, dapat makredit yung 8 subject mo. Para yung 4 na taon sa kolehiyo, mabawasan na. Hindi na 4 na taon, dapat 3.5 years na lang. Kasi nakuha mo na ng grades 11 and 12. Ngayon po, dahil nga may pera yung ating bayan, ang ating lungsod, may pera, for the first time, implementation po nung batas na yon, lahat po ng ating senior mula 80 hanggang 100, makakatanggap po kayo ng regalo. Sa birthday ninyo, baka hindi nyo pa birthday, singilin nyo na kami sa City Hall. Hintayin nyo yung birthday nyo. Okay? Pero, isang ehemplo po yan. O meron po tayong social pension sa ating mga seniors. Expanded na. Yung dati may 4,000 na kahit may 4,000 kayo ni SS, ngayon makakatanggap na rin kayo ng social pension mula sa ating lokal na pamahalaan. So dumadami po ang mga programa ng inyong gobyerno na diretso pong pupunta sa ating mga kababayan. Solo parents natin. Ang solo parent natin, lilima lang po ang nag-i-implement ng solo parents na support mula sa LGU. Ang Pasig, isa sa mga nauna. 1,000 naman po yun. Ang PWD sector natin, ngayon, magkakaroon na rin po tayo ng social pension para sa ating mga bedridden na PWD. Itong mga programang ito, kailangan ng pera. Pero kaya po, meron tayong pondo, isa lang po ang explanation yan. Dahil tapat ang naglilingkod sa inyo, hindi ninanakaw ang pera ng taong bayan. Tama ho ba? Iko pa rin ang talino talaga ng mayor natin. Laging nag-iisip paano makinabang ang mga mayan ng lungsod ng Pasig. No? Tama hindi? Ay, kasi ng mga nakaraan administrasyon, pili lang yung binibigyan. Ang binibigyan lang yung member ng organisasyon. Ha? Kaya pagka malapit na Pasko, mga may bit-bit na nabayong, anong ginagawa nyo? Naiinggit kayo. Tama. Ano sabi nyo noon? Sana all. Diba? Tama hindi? No, pero ngayon, answered prayer kayong lahat kasi sabi ni Mayor, walang pipiliin, bibigyan lahat. Tama hindi? Mayaman man o mahirap. Tama hindi? Kakampi man o kalaban. Tama hindi? Kaya palakpakan natin si Mayor. Malakas na malakas. Kaya no wonder why naging most outstanding mayor. No? Sa buong Pilipinas. Sino nagsabi niyan? Hindi si Warren. Hindi yung tunggipin. Kundi US State Department ang nagsabi. Tama hindi? Kaya palakpakan natin si Mayor. Ang galing. No? Aking Vice Mayor, Dodot Jaworski. Pogi hindi? Pogi. Magaling pang mag-basketball. Napaka-intelligente ng ating Vice Mayor. Matalino. Overqualified sa kanyang posisyon. Kaya ang galing ng mga pinasa nilang batas. No? Yung council ngayon. Kaya nakikinabang ang mayan ng lungsod ng Pasig. Kaya palakpakan natin si Vice Mayor. At saka yung kanyang pag-asa scholarship program. Siya na magpaliwanag. Tama, ate? No? Ang aking congressman, Roman Romulo. Tumutulong hindi? Hoy, ba't dito lang tumutulong? Dito hindi? Sabay-sabay, tumutulong hindi? Kasi tumutulong. Kasi kung hindi, uwi na tayo. Tanggalin na tong tent na to. Tumutulong hindi? Tumutulong. Sinigurado po natin na lahat po ng pera ng ating lungsod nakabukas po sa publiko. Nais ko man pong isa-isahin ngayon, baka alas 9 na po ng gabi, hindi pa po tayo tapos. Siguro makakalabing isang dilayla po ako niya kung kada oras magdidilayla po tayo. Pero bukas po, nasa freedom of information po natin, nasa lahat po ng board ng ating City Hall, para po kung kailangan po nating malaman kung magkano ang pondo sa social services, sa education, sa infrastructure, sa senior citizens, lahat po nandoon. Pero papel din po natin na maging sustainable upang matagalan po ito.
Ang mga programa po natin dapat bukod sa malalim, pang matagalan po. Para kami mapalitan man, institutionalized na po yan, at nandiyan at panghabang buhay na po. Ang mga tulong po natin sa mga senior citizens na mula po sa pamahalaan, mga programa, lalo na po sa pinaglaban po natin ng mga solo parents ito po sa ating lungsod, sa persons with disability, lahat po yan magtutuloy-tuloy dahil sinigurado po natin na nakaatado ng maayos ang ating pong pananalapi. Sa kasalukuyang taon, 22.3 billion pesos na po ang pondo ng ating lungsod. For the year 2025, palakpakan naman po natin dahil po yan sa bawat Pasigenyo. Kung naalala ko pa po, ito po yung huli court natin, di ba ho? Tapos pumarada po yung ating mobile kitchen dito, yung malaking jeep. Nagpakain po tayo ng 500 po na kasama ho natin sa pinagbuhatan. Sa buong Pasig po, 22,000 na po ang nabigyan natin ng programa. So pag pinaupasin ko sa Alacoy Raimundo at kaya sa Gansanger. Tapos sabi ko rin mo, sino namin national ID sa inyo? National ID, yan. Isa po ako sa kasama ng mga Philippine Association of Baba po ng ating national ID, kada barangay, tsaka kada satellite. 3 taon na nakalipas ito. Kasi akala ho natin, hindi pa ho ganun kalakas dati ang national ID po, importante na ho. Bakit ko ho nalaman? Kasi nagbabaho kami ng mobile passporting. 1,600 na po ang nabigay ng ating mobile passporting sa buong Pasig. At natanggap po dyan ang national ID para makakuha mo tayo. Yung pag-aamay ho ng opisyan kay Sala Coy Raimundo at ang LGU Pasig. Gagawa po tayo ng ordinansa. Meron na po tayong memorandum of agreement sa mga Jollibee, sa mga Shakey's na pinaprioritize na magkaroon po ng trabaho yung ating mga kapwa Pasigenyo. Siyempre, hindi naman po natin sila mapipilit. Kaya po gagawa na po tayo ng ordinansa at gagawa po tayo ng incentive program para lahat po at ma-encourage po natin sila na mabigyan po kayo ng trabaho. Di ba? Okay ba sa inyo? Di ba? Kahit sa mga senior citizen po natin, makakapagtrabaho kayo na sa mga, yes, pwede po. Diba? Kahit sa Jollibee, sa Shakey's, okay ba sa inyo, Nay? Kahit may inaang pa. Diba? Hindi naman kailangan 8 oras, kahit 4 na oras lang po ay mabibigyan po natin ng trabaho kung magsana po ay okay ba sa atin yun? Diba? Huwag kayo mag-alay, naibisa ko na po tapusin yung ating isang ordinansa na magbibigay ng tubig sa bawat bahay dito sa inyong lugar. Hindi lang dito sa inyong lugar, sa ibang lugar din, mga ganun yan. Alam niyo ba yung may bunga floodway? Sa may bunga floodway, di ba ang hirap rin na hindi natin naisip na magkakaroon ng kuryente dyan, di ba? Pero ngayon, proud ako sabihin sa inyo, halos lahat ng bahay dyan may kuryente na. Dahil sa batas natin ginawa, no? Sige, tuloy niyo yung palapak niyo. Kasi ang ayaw namin dinibig ko, yung sunog-sunog, yung meron pangarib. Ayaw namin ng sub-meter. Guys, ko rin magpasalamat dahil ng 2022 po ako po ipinanalo nyo bilang konsehal. Maraming salamat po. At sana ngayong 2025, round 2 akong konsehal. Pwede ba yun? Yan! Nang dahil po yan sa tulong ninyo. At alam ko naman, napapanood nyo ako dati sa TGIS. Thank God it's Sabado. Tama po ba? Wag na muna yung sa pulang araw dahil dun lang ako nananampal. Unless gusto nyo. Pero hindi, wag. Pero alam ko naman po ngayon ho, na naging konsehal ako, ibang TGIS yung pinakilala ko sa inyo. TGIS na tapat, gawa, ina, serbisyo. Tapat sa Diyos, tapat sa tao, tapat sa trabaho. Gawa, hindi puro salita. Lahat ho ng mga ginagawa namin sa 11 Council, kung sinusundan nyo po yung mga Facebook pages namin, makikita nyo na napakarami namin ginagawa. Hindi na namin kakwento dahil baka amudin tayo ng midnight snack dito. Masyadong mahaba. Pero nakikiusap rin po kami, paki-follow ho yung mga Facebook pages namin na official. Bakit po? Sa panahon ng eleksyon, marami hong magkakaroon ng misinformation, disinformation, at saka fake news. Alam naman po natin yan. Kada eleksyon na lang, ganyan, kada 3 taon. Kaya sana ho, lagi nyong i-follow yung official pages namin. At syempre, ina, na ang gusto talaga ay palakasin ng pamilyang Pasigenyo. Lalong-lalo na sa mga solo parents at saka sa mga persons with disability, ipaglalaban natin ang kababaihan dito sa Pasig City.